Magandang tanghali po guys. Magandang hapon pala. Malapit na mag-alas 6. So, unang bagahe ko ngayong taon 2024 sa aking maliit na tinda. So, sasamahan niyo po ako ngayon guys. Papunta po tayo ngayon sa malaking post office. Kasi cut off ng oras dito sa aming maliit na post office ay 3:20 PM. So ngayon ay alas 5:30 na. So doon tayo sa pinaka main post office dito sa aming lugar. So sa Shimimachi po tayo pupunta guys. Ako kasi dito ay saan ka siya pupunta? Teka, saglit guys ha. May sasakyan. Bagong kuha ng driving license pala yun. Kasi may grade. Yan, umuulan pati. So ito yung ating pinakaunang bagahe na ipapadala natin sa ating mga suki, sa ating sari-sari store dito sa Fukuoka, Japan. So mayroong tatlong letter pack at isang bagahe na diretso na pala tayo na 60 cm. So yan ang ating dadalhin doon at i-check natin yung mga nagbayad guys. So long time no see na dito. Alam nyo dito guys, pag uwi ko dito sa aming lugar, ayan, may nabuo na namang bahay. So dati yung mga nagasubaybay sa akin, wala akong eyeglass. Nagsubaybay sa akin ay alam nila dito ay medyo bundok-bundok. Ngayon ang dami ng bahay, nagkaroon ng maraming bahay. Dito banda ay meron ding mansion, ay apartment dito sa my right side. Unti-unting nawawala na yung palayan guys. Puro na bahay. O diba? Long drive tayo ngayon kasi pupunta tayo sa Shimimachi. Shimi Town. Solo ko na ang aking sasakyan, hindi na ginagamit ng aking anak kasi nagkaroon na siya ng bagong sasakyan guys. Maraming salamat nga pala sa aking mga suki na kahit matagal akong wala, pagbalik ko sa Japan ay namimili pa rin kayo at lalong dumadami guys. Thank you so much sa inyong suporta sa aking maliit na tindahan. So malapit na po tayong mag 20 years sa ating tindahan guys. Kaluyan sa Ginoo. Bisaya ako. So thank you God talaga. Malapit na ako mag 20 years sa aking tindahan guys. Sa munting tindahan dito sa Japan. Diba? Bibili, nasira kasi yung aking isang freezer. So bala kong bibili. So pupunta tayo mamaya pagkatapos ko maghulog ng bagahe. Samahan nyo din po ako sa home power, home center, NAFCO tayo. So baka may freezer doon na malaki kasi dito nakatingin, dito ako sa home power ay wala, maliit, puro yung freezer nila. So hindi ko makita yung hinahanap ko, yung malaki talaga. Kasi kailangan ko ng maraming frozen goods sa ating product guys kasi ang dami naghahanap ng mga pagkain, mga longganisa. So gusto ko damihan ko mga fishball, isda, yung mga ganun guys.
kailangan kong damihan ko kasi dumadami na yung mga kababayan natin dito sa kalapit lugar ko lang, mga Trini guys. So dumadami po sila, kaya kailangan ko damihan ko din ang aking mga frozen goods. Kasi pag wala pa silang sahod, nangungutang sila sa akin, tapos saka na pag sahod bayaran. Ganon yung sistema ko sa aking mga kapitbahay dito na Trini. Tingnan nyo ngayon, ang daming sasakyan dahil ito ay ganitong oras dito sa Japan, mga alas 5 going to 6 or 7 PM ay maraming umuwi na galing sa work nila, uuwi sa kanya-kanilang bahay, kaya maraming sasakyan guys. Yan. Kakukuha ko lang din ng aking, nag-renew lang din ako ng aking driving license nung paggaling ko sa Pinas. Pagbalik ko dito ay kinabukasan ay kumuha ako kasi may sulat pala ako kasi yung birthday ko ay March 9. So kailangan bago sa birthday mo ay kukunin mo na yung iyong lisensya. O diba? Madilim. Hindi siya masyado maliwanag ngayon dahil malamig pa dito sa Japan guys. Kaya madilim na papunta. Ano na kasi ang oras? 5:26 PM. So sa atin ay alas 4 ng 4:20 mahigit o 25 ganun. Gunti lang yung ano natin. Kaibahan. Isang oras lang kaibahan guys. Dito sa Japan ay nung pag-uwi ko dito ay puro ulan. Kagaya din ng Pinas. Ulan, ulan, ulan. Tapos ang lamig. Hindi ko nga alam kung kailan ako magtatanim ng mga buto ng aking mga gulay guys. Siguro bukas magtatanim na ako. Mayroon na din akong buto ng malunggay, buto ng upo, at buto ng mga sitaw, alugbati. So ganyan. So magtitingin tayo mamaya kung anong merong gulay ngayon sa home center guys. Yan. Ito dito ang daming sasakyan na sa Shimimachi. Daming sasakyan dito. Sana walang pilahan ngayon kasi paghapon kasi ang daming naguhulog ng bagahe. Ngayon kasi matagal ako na gumising guys. Ano ako gumising? Teka. Ano ako gumising? Alas 12 ng tanghali ako gumising guys. Kasi sa opening ko kasi kahapon, March 10. Opening ko, ang daming nagbili sa akin. Thank you Lord. So ang daming namili. At ayun. Napagod ako kasi hanggang alas 8 natapos ang aking tindahan kahapon kasi yung last batch ng aking customer ay customer ko at kaibigan ko na din ay kumakain pa kami, nagluluto pa kami ng kamuting balanghoy sa bahay kasi tama-tama may dumating na kamuting balanghoy, papaya at singkamas. At may previous pa ang aking kaibigan yung binilan ko ng kamote ng bayabas guys, kaya ayun, nagtagal kami doon, nagkainan pa, nagluto ng balanghoy, nilagyan ng coconut milk. Masarap pala yung kamuting balanghoy na nilalagyan ng coconut milk at kunting asukal at asin. Ang sarap pala niya guys. First time kong kumain kasi kumain ako, last kain ko ng kamuting balanghoy ay siguro ano pa ako, hindi pa ako nag-Japan. Kumain man ako yung mga kasaba, suman, yun. Nakakain ako. Pero yung ano talaga, kamuting balanghoy talaga, na fresh na niluto mo. Ayun, first time. Ang sarap pala ng luto na ganon.
Nagtira pa nga ako eh. Lutuin ko yun kapag may kaibigan na naman akong pupunta. Kasi masarap kumain pag marami guys. At nagsuggest yung aking kaibigan isa habang kumakain kami, nasawsaw yung asukal na brown. Nagsuggest siya na ang kakain din kami ng tuyo. Kasi mas masarap daw ang balanghoy na may tuyo. Kaya ayun guys, may tuyo. Tama-tama, may pritong tuyo ako sa ref. Kinuha namin. Ayun, masarap nga talaga. Ang sarap niya. Bagay siya sa tuyo at saka yung kamuting balanghoy na may coconut milk. Tapos, ayun, masarap siya. Ang dami. Tapos, mabigat pala yun sa tiyan. Mabigat siya sa tiyan. Diyos ko. Gumaling na ako sa Tama-tama pala yung opening ko ay gumaling na ako sa influenza. Allah, kinamot ko Makati. Yun. Tapos ayun. Sa awa ng Diyos, successful naman yung aking pag-open sa aking tindahan kahit matagal ako hindi bumalik sa Japan. At maraming order. Ito nga, kahapon. Order to kahapon nasa likuran. Kaya ayun. Salamat talaga sa aking mga suki kahit matagal akong bumalik sa Japan ay nanatili silang nandyan at nagmi-mail sa akin. Tapos may order pang additional order. Hindi pa tapos kasi hindi pa nasita lahat yung mga order nila kasi may hinihintay pa sila. So mayroon pang tatlong order. Tapos yung dalawa ay pick up order daw yun or nag-schedule na pupunta sa bahay. Wala silang time na ganitong oras. Siguro baka gabihin sila. So, mga Friday or bukas ko ihulog din yung iba, yung order, guys. Okay, guys. Tingnan nyo munang daan kasi baka ako'y madaldal pa naman ako. Baka tayo ay madakip ng pulis. Kasi parang iba pala pagharap yung camera. Nakatingin, ang yung isip ko ay nasa inyo. Nasa camera. Kaya ilalagay ko doon na lang sa harap sa harap ko yung camera natin. Diba? Ayan, daming diba, sasakyan, ganitong oras. Dito ang pinaka-traffic banta. Shimimachi ito guys. Malapit na po tayo sa main post office namin. Dito sa Umimachi. Ang Umimachi at Suimachi, Shimimachi, magkatabi lang po sila. Katabing lugar. Ay, dalawang lane lang. Maliit lang kasi siya. Hindi siya city. Diba ang daming sasakyan? Sulong-sulo ko na ang aking sasakyan guys. Anytime pwede na ako mag-deliver kahit 24 hours. Charot. Oo, totoo yan. Basta magpa-deliver kayo sa akin, okay lang. Basta may binta lang ako. Diba? Sayang din yun. Kasi yung iba kasi ni mga punta kasi wala silang sasakyan. Ayan. Yung alam nyo guys, yung danggit ko na daing dinala galing Pinas. Ay nako. Tinapon ko kasi may siya. May gumagapang. Ay nako. Lugi ako. Tinapon ko siya guys. Dito na lang ako mangumpara sa Japan. Hindi na lang galing Pinas kasi may uod eh. Tinapon ko siya guys. Sayang yun. Ilang pack din yun. Delikado talaga pag First time ko pa nagkaroon ng ganun. Hindi siya puti na maggot, hindi. Kulay itim na parang may maraming maraming balahibo. Ano kaya yun? First time ko pang nakita. Buti hindi ako natakip doon sa custom. Hindi na ako magdadala ng mga ganun. Doon, hindi kasi ako nakapunta sa Yangurin doon sa pinagbibilhan ko ng mga preskong yung daing talaga. Sa department store ko ako nagbili, kayo nakapack. May ganun, 'di ba?
Delikado. Buti chine-check ko bago ko dinidisplay. Check ko na lang, tinapon ko na lang lahat. Yun na lang daing na mga paninda ko doon galing sa Tokyo, sa Japan. Yun na lang bibinta ko. Ay, pula na. Ay, pula. Nabutan na tayo ng pula. Malapit na tayo, guys. Diba? May check up pala, medical check up ako bukas sa aking blood sugar at sa aking mga hemoglobin at iba pa. Sana okay siya kasi 3 months ako hindi nagpa-check up. 3 months? 4 months. Hindi nagpa-check up kasi umuwi ako ng Pinas 3 months. Tapos ngayon. Kaya takot ako anong resulta kasi kain pa naman ako ng kain, guys. Malapit na po tayo. Yan yung aking paboritong kainan. Maraming ilaw kanina sa my left side. So malapit na po tayo sa post office. Tapos pagkatapos magbayad pala ako ng sa aking bill, sa aking credit card sa Pinas na ginamit ko. Bayad tayo. Yan lang, ganun lang. Bayad, balik tayo, tapos pag may kita, bayad sa mga billings. Ganun lang ang ating buhay, guys. Kaya smile lang. Ayan, dito na po tayo. Yan po ang post office, kulay brown. Ang pinakamalaking post office dito sa amin. Ito yung main, pinaka main. Kaya before 7 o'clock yan sila ang cut off ng delivery, kaya abot ako. Kung malagpas ng 7:30, hindi na matanggap ng aking customer yung bagahe nila bukas, so another day na naman. Ganun yun siya, guys. So kailangan agahan ko para matanggap nila bukas. Ayan. Ang galing ko mag-back isang. So hindi ko na kayo papasukin dito sa loob kasi marami akong bagahe. Okay, guys, papakita ko lang sa inyo yung aking bagahe. Ayan, dito ha. Tumila na yung ulan. Mayroon pa pala konti. Puti na yung aking sasakyan. Ayan yung aking mahirap kasi pag wala yung isang kamay lang, guys. Okay, guys, maya uli hulog ko muna tong bagahe ko. Guys, andito na ako. Tapos na ako nagulog pero naalala ko may bagahe pa pala kong isa, guys. Nakalimutan ko yung isang bagahe. Naku, guys, saka ko naalala nung pag-check ko sa bayad ng mga na-order kanina ay kahapon. So nagbayad sila, may isa na nagbayad, hindi ko pala nasama yung bagahe niya. Kaya pala sabi ko parang may kulang. Parang may kulang yung aking bagahe. Dito ako nahirapan eh. Dami yung ganitong oras. Pero mabait naman yung aking customer. Sasabihin ko na lang nakalimutan ko. Nag-giveaway yung mabait dito sila, mabait. Mabait talaga ang mga Hapon. Bira lang yung makikita mo dito na ala, ang lakas ko magtakbo. Bira lang dito ang hindi nag-giveaway. So ngayon pupunta tayo ng saan kayo? Magbabayad tayo ng guys, credit card, 22,000 yen. So ihulog ko ay 23,000. Yun yung
binili ko ng aking mga paninda. Dinala ko dito sa Japan. Ganun lang po yun guys. So ano lang, diskarte lang talaga. Buti itong credit card ng Japan, hindi kagaya ng Pinas, mahigpit. Hindi dito sa Japan kasi once na wala kang, malinis yung record mo, hindi ka blacklisted, makaano ka talaga lahat. Maka-loan ka, kuha ka lang, mag-cashing ka lang. Wala talaga. Nakakatulong talaga ang credit card dito. Yan lang kasi ang buhay ko, umiikot siya. Ngayon ganyan muna ako kasi 'di ba, bagong uwi ako, kailangan ko ipa-rolling ko muna yung aking pera. Pag na-rolling na yan, at hindi na ako makakuha sa credit card. So, ang credit card ko ngayon ay yun lang. Tapos nakabinta naman ako kahapon, so nakabayad din ako ngayon. So next month naman, kasi ngayon bibili ako ng freezer kasi kulang yung aking freezer sa bahay. Marami kasi akong stock na frozen goods. Ayan naman ang pag-isipan ko, i-visa card ko na naman siya, i-credit ko na naman siya. 2 beses bayaran. Pag iwan ko, depende sa presyo ng ating makita na freezer. Ayan lang ang buhay ko dito sa Japan guys. Yung iba kasi mapira ako, ganito ang tingin nila sa akin. Hindi din. Kung hindi ako magtiyaga or kumayod dito, wala akong pera guys. Butin lang, mabait talaga ang sa itaas sa akin, mabait si Lord sa akin. Dito na lang ako sa sa convenience store magbabayad guys, para diretso na tayo. Dito lang kasi ako magpupunta ng Home Power, malapit sa bahay. Kasi gusto ko nang umuwi kasi bukas ay medical check up ko maaga. At hindi ako nag-i-insulin simula nung February 24. Hindi ako nag-i-insulin, hindi ako nag-maintenance guys, dahil meron akong influenza virus, di ba? Nahawaan ako, gumaling lang nung 9 giri-giri, tapos opening ko ng 10. O di bakbakan riba ang pig. Ganito sa Japan, laban Japan nga tinatawag nila, di ba? Bakbakan, kung hindi ka kasi kumilos at talaga kumayod ay wala kang datong, di ba? So ngayon, ang balak ko, kasi sulo ko na ang aking sasakyan, mag-work na po ako. Sana i-guide ako ni Lord na matanggap ako ng trabaho. So mag-a-apply ako ng trabaho, either babalik ako sa caregiver or normal lang na yung sa mga iwan ko lang kung ano papasukan ko. Basta ang 90% ay ang nasa isip ko, yung balikan ko trabaho ay caregiver, kasi gusto ko talaga kahit mahirap yung trabaho, maano kasi siya guys, masaya. Tapos puro mga lula, ipaborito ko mga ganun. Itatry ko yung sarili ko. Kasi sayang yung wala na kasi yung anak ko. Next month, graduate na siya ng college. Diretso na siya ng work. Ma-assign siya sa malayo. So ako na lang mag-isa sa bahay. Talagang, totally ako na lang talaga mag-isa. Wala na yung ating anak. Magtatrabaho na. Yung totoong trabaho na talaga. So may balak pang umuwi ang aking anak guys sa Pinas. Pinigilan ko muna kasi diba, yung brother ko pinatira ko muna sa bahay hanggang hindi pa tapos yung bahay nila.
baka ako'y mabuking, magalit sila na bakit nakatira yung aking kadugo sa bahay, kasi ang hapon ay mga ano ko ay ayaw nilang magpatira sa aking pamilya dahil sa nangyari noon. So long story kung sasabihin ko, kaya ayun, sikreto ko lang na pinatira ko sa bahay sila ngayon, guys. So mamaya na tayo, guys, ha, kasi mahaba talaga yung ating pagdadrive nito, kasi napasa malayo pa yung pupuntahan ko. Mamaya uli. Hello, guys, dito na uli ako. Tapos na tayo nagbayad sa ating credit card. So bago ako uwi, punta tayo sa Home Power. Titingnan ko lang kung meron na bang ano doon. Freezer na malaki. Pagkatapos dito ay uwi na po tayo sa bahay, guys, at maghapunan na po ako. Bumili lang ako ng salad dito sa convenience store. Dito na lang din na po ako nagbayad ng aking credit card, kasi pwede naman sa convenience store. So nagbayad na ako. Paglagay ko kaagad sa pera ay kinain na kaagad. Diba? Ganun lang sa Japan. Utak lang gamitin. Kaya kailangan hindi ka talaga pwede magbayad ka talaga, kasi kung mag-blacklisted ka, wala ka talaga dito. Hindi ka pwede makakuha sa bangko ng pera. At kung ano, dito po, di ba? Sunod-sunod lang po yan. Pagkatapos ito, bahay naman. Malapit lang kasi ito. Sana nandito, kasi nung nakaraan nagpunta ko dun sa malaking home center, wala, maliliit. Dito ko nakita, bago ako umuwi ng Japan, dito ko nakita yung malaking freezer, mahaba, guys. So yun ang gusto ko. Malayo tayo magparking para maglakad ako ng kunting maraming lakad para para sa ating katawan din, guys. Okay na ba yung akin? Ayan. Tara na po. Punta tayo sa Home Power. Naiwan pati yung isang bagahe. May naiwan pala ako, guys. 5 pa lang bagahe ko ngayon. Nagbayad pa naman. Okay lang. May ayusin ko. Ayan. So, dito tayo. May sounds dito, guys. Makopyright tayo. Kaya i-mute ko na lang din dito ko. Naku, ulan. Ulan. Tingnan din natin kung anong meron ng mga gulay. Daming strawberry pala ngayon. Ayun, daming bunga, oh. Strawberry. Season ng strawberry, guys. Ano pa yung wala pa masyadong gulay. Anong gulay? Uwi na tayo, guys. Tapos na matagal kami nag-usap kasi walang stock. Meron doong naka-display pero walang stock. Wala silang unhan. So kailangan i-order. So 1 week. Pag meron naman, ulan. Lumakas yung ulan. 1 week siya bago darating sa bahay. Ay, naku. So, maghintay lang, sana meron. Pag walang ganon na size, yung sa kunting malaki-laki na ang kukunin ko, guys. Uwi muna tayo sa bahay at ayan na. Malan na naman ng malakas.
napakadilim guys. Yan, sama na lang kayo sa akin sa bahay. Nakakalungkot kasi wala sama ko na lang kayo. Malapit naman eh. Malapit na sa bahay. Biglang lumakas yung ulan. Nagutom na ako guys. Nag-worried ako sa resulta ko bukas. Baka tumaas yung aking sugar. Dahil wala akong hindi limitado yung aking pagkain sa Pinas at dito kasi may kasama nga ako sa bahay. Hindi mapipigilan at pagdating dito sa Japan, kain naman ang kain. At hindi ako nakapag-insulin ng 2 linggo dahil nagkasakit ako. Pinagbawalan ako ng doktor sa influenza virus na mag-insulin kasi hindi na ako makakatulog. Tapos lupay-pay ako kaya yun, tinanggal yung insulin at iba pang maintenance ko guys, nagamot. So andito na tayo sa bahay ko guys. Ayan, wala yung aking anak kasi mag-stay sila ngayon sa island dito, Shima. Ayan, nandito na tayo. Kakain at magbagayan ng saglit, mag-aasikaso sa order para bukas. Nakatulog kasi ako kahapon. Dito na tayo sa bahay. Kain at pagod guys. Tuday madilim. Yan. Yan ang aking pinagagawa. Kakain tayo para mapahinga na at magbagahin muna ako ng saglit. Okay guys, dito na lang tayo hanggang sa muli, hanggang sa sunod na ating pagbablog. Maraming salamat po sa lahat. Ayan.